Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko. At para sa mga followers ko dito at mga subscriber ko sa YouTube, syempre Team Replay, na lagi po akong nagpapasalamat sa inyo dahil kayo ay palaging nagsusubaybay sa akin. Ang background ko po na yan ay sa Dumaguete yan. Ay isang napakagandang, napakasarap na restaurant ang Bugla sa isla. So kung kayo napupunta sa ano, sa Dumaguete, kayo po ay dumalaw, punta kayo doon sa Bugla sa isla. Sabihin niyo lang sa tricycle, dalhin kayo sa Bugla sa isla. Medyo ano, hindi naman siya masyadong mura, hindi naman siya masyadong mahal. Okey lang, pero masarap ang pagkain at saka ang ganda ng setting. Oh, ayan. Kasi kagagaling ko lang ng Dumaguete, wala na ako dun. Kasi sabi nga ng mga anak ko, huwag ko kung sasabihin kung nasaan ako kasi baka bigla na lang may manapok sa akin. Dahil lalo na't ang mga kasi na, ang tingin sa'kin ng marami ay kontrobersyal. I have many supporters, but I also have many haters, so I have to be very careful. Anyway, araw po ngayon Lunes, Mayo 4 at ngayong araw na 'to magmi-meet na naman ang Justice Committee ng House para i-finalize ang articles of impeachment na draft na irerekomenda nila yung report nila sa plenaryo na pagmi-meetingan naman nila sa May 11. So mamaya, actually naisip ko ano kaya't i-postpone ko na lang ang usapang politika pero anyway, magkomentaryo na lang tayo sa Miyerkules on what's going to happen today. But ang gusto ko lang kasing tutukan ngayon ay itong mga narinig natin ng mga di umano ay mga kongresista na nagbabago ng isip na parang ayaw na sumuporta sa impeachment. Nagbabago nilalabas ito sa Billionaire News Channel, sa Politico. Minsan naisip ko, gaano ba sila kadami? Baka naman iisa lang yan, 12. Baka yung National Union Party lang naman yan, na iilan lang naman sila. Ah, Malinaw naman na ako'y confident na makakakuha ng 106 votes ang impeachment complaints sa plenaryo. That's 1/3 of the entire membership. So, yun ay malinaw, yun ay sa tingin ko hindi na kailangan pang pagtalunan. Unanimous sa Committee of 53, eh, so kailangan na lang ng 53 pa. So, that's going to be easy. Ang pinag-uusapan na ngayon maaabot ba yung dating level of last year? Ang tingin ko naman kasi bakit yun ang punto? Ang punto dito, makarating man yan ng level of last year, ang kailangan lang ng saligang batas ay 106, right? But anyway, ang tutukan natin dito yung mga pag-uugali o mga sinasabi nitong mga congressman. Ang sabi ko nga sa Billionaire News Channel at may kakilala kong reporter diyan, Brad ko, ganito, yung mga nagsasabi na yan dapat pangalanan niyo yan, hindi puwede yung mga unnamed. Kasi media kayo, hindi kayo showbiz na may blind item. Ngalanan yan kasi they have to be held accountable for their decisions. They could not hide. They could not say, hindi ko harapin 'yan, 'di ba? Kung talagang pinapangatawanan nila ang desisyon nila to change their mind, they better make it public. And they have to face the people. Kasi ipaliwanag nila kung bakit sa kabila ng mga talagang compelling na ebidensya, kung kailan lumakas naman yung ebidensya, kung kailan man nadagdagan pa ang ebidensya laban kay Sara Duterte, saka naman sila magsasabi na, "Ay, ayoko na siyang ma-impeach." You have to explain. In fact, yun ang sinasabi ngayon ni Joel Chua. Ang dapat nating hihingan ng paliwanag yung mga boboto laban sa impeachment. Kasi klaro kung puwedeng probable clause lang pinag-uusapan dito. The probability that she might be guilty. It's not even proof beyond reasonable doubt. It's just probable cause. Kung kailan man dumami, kung kailan naman andiyan na yung mga numero galing sa kanyang salin, galing sa report ng AMLAC, saka naman biglang sasabihin na nagbabago ng isip ko. Parang ano yun, you have to explain. You have to explain to the people why. Kasi parang hindi logical. Lalo na dun sa mga bumoto last year. Last year wala pa ngang ganitong hearing. Last year wala pa ngang ganitong
usapan, 'di pa naglabasan yung mga sinabi ni Ramil Madriaga, hindi pa natin alam na 24 hours lang na-dispatch yung 125,000,000,000. Hindi pa natin alam na halos 6.77 billion ang labas-masok na pera sa bank accounts ng mag-asawang Sara at Mans Carpio. Hindi pa natin alam yang mga yan. Hindi pa natin alam yung kanyang salary na kung dineklara niya na wala siyang cash on hand at cash in bank. So these are things that we don't know then, and yet you voted to impeach. And now you're going to change your mind. It doesn't add up. You have to explain the National Unity Party if they're going to hold on to the decision, or if some of them, kasi sila naman yung vocal eh. Yung PDP Laban, wala na tayong magagawa dyan, yan ay Maka Duterte. Pero the others must explain why. Anong nagbago dahil lang magkakandidato si Sara Duterte? Anong nagbago dun? Diba? Anong nagbago? Yung sinasabi ng iba na kailang may bagong ebidensya. Wala namang ebidensyang present last time. Ito, bukod sa na-present ngayon, may mga bagong ebidensya pa. So dalawa lang naman kasi ang pwede nating maisip dito sa mga congressman na magbabago ng isip o kaya susuporta laban kay Sara Duterte. Pabor kay Sara Duterte. It's either natatakot sila, nagantihan sila ni Sara Duterte. Maintindihan ko yan yung mga taga Mindanao na congressman. Lalo yung mga taga Davao na congressman. Kaya bibilib ako sa mga taga Mindanao na congressman na boboto for impeachment. Saludo ako dyan sa mga yan. Pero yung mga maduduwag, yung mga taga Davao, wala akong bilib sa mga ganyan. Hindi sema na wala akong bilib doon sa mga tao na porke taga Mindanao, supporter na ng isang tao. Porke taga Bicol, supporter ng Bicolano. Porke taga Ilocos, supporter ng Ilocano. You know, those are people who are simply, for the lack of a better word, are not really thinking rationally. Okay? So, pero itong mga iba, di ba? Yung mga yan takot siguro. Pero ano na nga yung para magbago isip mo, siguro may banta, may takot. O kaya nagpapataas ng presyo. Hindi kaya? Nagpapakipot para, ano mo yung mga nagpapakipot pag nililigawan, di ba? Alam mo naman gustong-gusto ka, o di patuloy yung pagbibigay sa'yo ng regalo, di ba? Ganon din siguro 'tong mga 'to. For the lack of a better word, nagpapataas ng presyo. Kasi hindi ko lubos maiisip kung kailan naman dumami ang ebidensya, mas nagkaroon pa ng maraming mga yung res ipsa loquitur, 'di ba? Yung andiyan na, the thing speaks for itself. Katulad ng pagbabanta. At hindi lang yung may mga bagong nagsilabasan. 'Di ba? Yung sabihin na wala akong pera sa bangko, wala akong perang hawak sa salin from 2019. These are things that I don't know why people would say, "Ay, nagbago ng isip." Kung kailan naman pinakita sa'yo lahat ng madaming ebidensya. Dalawa lang yan, natatakot ka o kaya binili ka o nagpapabili ka ng boto mo. Nagpapataas ka ng presyo. Kasi yun ang tangi ko lang na nababasa dito. So, tingnan natin kung anong mangyayari sa mga congressman na ito. May session ngayon ang House Justice Committee. Abangan natin. At tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi next week pa naman ang botohan sa plenaryo. But again, I have no doubt that the 106 will be reached easily. As to whether it's going to reach the same level of last year, I don't care. Okay? Basta importante maabot ang 106. And in fact, if there are people, congressmen, who is going to change their mind, I will seek them out and demand from them an explanation. I will not let them be. Ngangalanan natin lahat yang mga yan. Wala akong pakialam doon sa mga bumoto na laban sa impeachment before, na bumoto din ngayon. They didn't change their mind. What I will actually be hounding will be members of Congress who in the past voted for impeachment that now will no longer vote for it. You need an explanation. We need an explanation. Kasi that is illogical. Kung kailan lumakas ang ebidensya, saka naman kayo tumutol.
Kahit sinong tanungin mo diyan, merong nangyayari diyan na hindi maganda. There's something fishy there. And we need tayong mga botante, tayong mga mamamayan, we have to always demand explanations from these people. Probable cause pa lang pinag-uusapan dito. Kung nung isang taon bumoto kayo pabor na hindi nyo pa nga nakita mga ebidensya, ngayon na nagkaroon na ng hearing, what would change for you? Di ba? Kung nung nga wala ka nakita pang ebidensya hindi na pag-uusapan pabor ka sa impeachment, tapos ngayon kung kailan nabuyang-yang na lahat yung mga numero, saka ka naman sasabi, ayoko na. Di ba? Magpaliwanag ka dahil buwis namin ang binabayad sa'yo. Yun lang. Sana nakapagtursyon yung kaisipan, haplos ko yung mga puso at napabagong panahon sa buhay, lalo sa usapan politikal. Dahil sabi sa kanyang Lasal, teach mind, touch heart, and for lives. At sana nakapagsilbi ko sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sa Miyerkules po, magkwentuhan ulit tayo. Ingat po tayo lagi. Napakainit na ng panahon. Ngayon naman mainit, hindi naman nagbababa. At doon sa mga kapatid natin sa Bicol, sa Albay, ingat po kayo doon sa pag-alboroto ng mayong volcano. Kita natin kung gaano kalawak yung abo na binuga ng bulkan. Okay. Yun na. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal, Ani mula sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Lalo na doon sa mga team replay. Bye. For now, talk to you Wednesday. Stay healthy.